Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo ang tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong maliit na bata pa si Samuel, iniwan siya ng kanyang nanay na si Anna sa dambana ng Diyos sa Shilo upang maglingkod sa kanya. Nasa ilalim siya ng pamamahala ng paring si Eli na noon ay matanda na. Natutulog si Samuel sa isang kwarto kung nasaan ang kaban ng tipan. Ito'y isang kahon kung saan nakalagay ang bato ng 10 utos ng Diyos. Para sa mga Israelita, ang kaban ng tipan ay ang pinaka-presensya ni Yahweh na kanilang Diyos. Isang gabi, may boses na narinig si Samuel na tumatawag sa kanya. 2 beses siyang pumunta kay Eli. Pero sabi ni Eli na hindi naman niya tinatawag. Sa 3 beses ng pagtawag, natanto ni Eli na ang Diyos ang nagtatawag kay Samuel. Sinabi ni Eli sa kanya na sumagot siya, "Magsalita ka, Panginoon. Ang iyong lingkod ay nakikinig sa iyo." Doon nagsimula ang pagpapahayag ng Diyos kay Samuel na naging dakilang propeta sa Israel. Magsalita ka, Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig. Ito ay magandang ulit-ulitin upang mailagay natin ang ating sarili sa attitude of listening to God. Sabihin natin ito bago tayo magbasa ng Bible. Sabihin natin ito sa panahon ng retreat o recollection o Bible sharing. Palaging tinatawag tayo ng Diyos, pero tulad ng batang si Samuel, hindi natin alam ng Diyos pala ang tumatawag sa atin. Kailangan natin ng gabay upang turuan tayo na magkaroon ng kabukasan sa Diyos na nagsasalita sa atin. Yan ang ginampanan ni Eli kay Samuel. Tinuruan niya siya na makinig sa Diyos. Kung may pagkakataon, mabuti rin na magkaroon tayo ng spiritual director o spiritual father para tulungan tayong mag-discern na walang iba kundi ang pakikinig sa Diyos. Ngayon ay nauuso na ang life coach. Yan ay ang gumagabay sa atin, sa ating career, sa ating business, sa ating mga problema. Matagal na mayroong ganito ang simbahan. Ang tawag natin ay spiritual director. Siya ang gumagabay sa atin sa ating buhay espiritual, sa ating dasal at sa ating pagtugon sa Diyos.
mabuting magkaroon ng spiritual director. Nandito ako, Panginoon, handang makinig sa iyong salita. Magsalita ka at ang iyong lingkod ay nakikinig sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.